Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama natin dito sa ating Daily Devotion. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Naitutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Navigating the Unknown. So ito na po yung pang-anim na araw natin. Bukas, meron tayong last devotion para sa series natin na ito. So I hope marami po tayong natutunan na ito po yung mga ilan, 7 ways to navigate the unknown. Number 1, we have to see through the eyes of faith. Yung sitwasyon po natin, hindi po natin tinitingnan sa pamamagitan lang ng literal na mata, ng physical na mata, kasi makikita lang natin puro problema, puro hadlang. Pero pag ginamitan natin ng eyes of faith, yung mata ng pananampalataya, makikita natin yung Diyos, yung mga kamay ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. And number 2 po, remember God's faithfulness. Kung hindi po natin makita yung daan sa hinaharap, lumingon po tayo sa ating likuran at tingnan natin ang katapatan ng Diyos, yung Biblia, yung track record ng Diyos, yung mga ginawa ng Diyos in the past. At yun po ang magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob at buong pagtitiwala sa Diyos upang harapin ang bukas. And then we talk about obeying before we complain, trusting God's beautiful plan. Kahapon po, pinag-usapan natin yung paghahanda sa kasalukuyan kasi meron ding inihanda ang Diyos sa atin sa hinaharap. So prepare now for the prepared place. And number 6 po, ito po yung topic natin ngayon, surrender control to God. Now, yung atin pong tatalakayan, magmumula po sa Exodus chapter 14, verse 14. Sabi po rito, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Be still. Magtiwala sa Panginoon. I-surrender sa Diyos yung control. Now, ito po yung ating pinakaunang teaching ngayong araw. People desire control. By nature po. Simula nung nagkasala sila Eva at Adan, gusto na ng tao na kontrolin yung kanilang mga sarili, magdesisyon sa sarili nilang kakayanan, sa sarili nilang katalinuhan, at ito po ay nauuwi lagi sa pagre-rebelde sa Diyos. At every time na nagdidesisyon yung tao, laging palayo sa kalooban ng Diyos. Yan po yung kadahilanan kung bakit isinugo ang Panginoong Jesucristo upang yung mga tao kuhanin muli ng Diyos at ilapit sa Kanya. At yung desire nila, yung puso nila mabago. At ang sundin nila yung Panginoon, hindi po yung kanilang mga sarili. People by nature desire control. Now dito po sa verse natin, pag inaral niyo po itong Exodus chapter 14, ito po yung mga panahon na pinalaya ng Diyos yung kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. At ito po yung mga panahon na nandun na sila sa dead end. Hindi na alam kung anong mangyayari. Unknown na sa kanila. Panic na. Nagpapanik na yung mga tao. At hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Ngayon, yung mga tao gusto nilang mag-take control. They want to control their own lives. Kaya sabi po dito sa verse 10, para makita po natin yung background, nang ang paraon ay palapit na. Hinahabol po sila ng paraon. Gustong alipinin ulit sila. Pero yung Diyos, pinalaya sila sa pagkakaalipin. Napakaganda ng plano ng Diyos para sa kanila. Pero sabi po rito sa verse 10, nang ang paraon ay papalapit na, tumingin sa likuran ang mga anak ni Israel at nakita ang mga Hipsyo ay sumusunod sa kanila. Sila'y lubhang natakot at ang mga anak ni Israel ay tumawag sa Panginoon. Kanilang sinabi kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang? Anong ginawa mo sa amin at inalabas mo kami sa Ehipto? Yung mga tao po nagsimula nang mag-complain, magreklamo sa Diyos. Hindi ba ito ang sinabi namin sa inyo sa Ehipto? Hayaan mo kaming mag-isa at pabayaan mo kaming makapaglingkod sa mga Ehipsyo. Mas gusto pa na itong mga tao na ito na maging alipin sa Ehipto kaysa palayain ng Diyos. Sapagkat mas mabuti pa sa amin, so ito yung idea nila, ito yung future nila, ito yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Sapagkat mas mabuti pa sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa mamatay sa ilang. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Verse 14. Ito na po yung verse natin ngayon. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. In other words, sinasabi ni Moses sa bayan ng Israel, alam niyo, manahimik kayo. Yung mga plano niyo sa sarili niyo, walang kabuluhan yan, walang kwenta yan kung ikukumpara mo sa napakagandang plano ng Diyos sa hinaharap.
Ang gusto nyo magpaalipin sa Ehipto. Ang gusto nyo manumbalik sa dati nyong klase ng pamumuhay. You want to control your lives. At kung yung mga Israelita ang bibigyan ng control sa kanilang mga buhay, nagsibali ka na sila sa Ehipto at muling nanumbalik sa pagkaalipin. Why? Because people desire control. At yung pag na-control nila yung buhay nila, laging palayo sa napakagandang kalooban ng Diyos. Ang Diyos may magandang plano, given na yan eh. Ang ganda-ganda ng plano ng Diyos. Pero once we control our lives, yung pag-control natin na yun, dadalin lang natin yon palayo sa kalooban ng Diyos. Point number 2, human desires fall short of God's plan. Yung mga desires natin, mga kagustuhan natin, laging palayo yan sa magandang plano ng Diyos. Fall short. Ibig sabihin, our plan is less than the plan of God. Our plan, our desire is less than the beautiful plan of God. Laging mas mababa, laging papangit yung mga plano natin. Kahit sabihin natin, ito na yung pinaka-best na plano ko para sa sarili ko, hindi mo pa rin maipapantayan sa napakagandang plano ng Diyos. During this time, ang plano ng Diyos sa kanila, palayain sila sa pagkaalipin sa Ehipto, pero yung plano nila, makakain lang ng sapat kahit alipin sila sa Ehipto. Human desires fall short of God's plan. Kaya po, sa atin ngayon, minsan akala mo meron ka ng magandang plano, the best na plano na to, tapos gusto mong sundin yung sarili mo, and then later on, ma-realize mo, mas maganda pala yung plano ng Lord. Alam niyo po, sa mga matatagal ng Kristiyano, I'm sure na-experience niyo na yung meron kang plano na napakaganda, pero hindi nangyari kasi pinigilan ng Panginoon. Tapos dinala ka ng Diyos sa isang mas magandang plano. At ngayon nagpapasalamat ka sa Panginoon ngayon kasi nung unang panahon, pinigilan ka ng Diyos sa plano mo na akala mo maganda, hindi naman pala. No? Halimbawa niya, yung pag-aasawa, dati may gustong-gusto kang mapangasawa. Buti pinigilan ng Diyos, di ba? Ngayon napunta ka sa asawa mo ngayon. Mas magandang plano ni Lord kaysa sa plano natin. So, human desires fall short of God's plan. Palagi po yan, mga kapatid. Kaya napakahalaga na we surrender to God. We surrender control to God. And number 3 po, be still, surrender, and obey. Manahimik po tayo. Huwag na natin ipaglaban pa sa harapan ng Panginoon. Lord, ito mas maganda yung plano ko. Lord, ito yung gusto kong mangyari. Huwag na, kumbaga sabi dito sa mga talatang ito sa Tagalog, manahimik ka na lang. Dapat lamang ninyong gawin, manahimik, be still. Huwag na ipaglaban pa yung sarili nating kagustuhan kasi mas maganda ang plano ng Diyos. Kung tayo man ay nasa, kumbaga, na-corner na, dead end situation, huwag mo isipin na mas maganda yung plano mo. Kasi even in the dead end situation, mas maganda pa rin ang plano ng Diyos. Tingnan niyo po sila, nasa dead end sila, akala nila that's it. Pero nung binuksan ng Diyos yung dagat, hinati ng Diyos yung dagat, nakita nila, wala palang makakadlang sa plano ng Diyos. Kaya po nararapat lamang tayo, be still, hayaan natin ang Panginoon, surrender control to God, and obey. Matuto po tayong sumunod sa Panginoon kahit nasa pagkakataon na hindi natin makita. Dead end na. Sa physical nating mata, dead end na, wala nang patutunguhan. Pero kung yan ang kalooban ng Panginoon, kayang humati ng Diyos ng dagat. Walang imposible sa ating Panginoon. We only have to be still, surrender control to God, and obey. Kung hindi po pinasakop nila yung control sa Panginoon during this time, nagsibalikan na sila sa Ehipto at naging alipin doon. Napakapangit ng istorya. Kala nila yun na yung best, pero napakapangit. Isang trahedya yung istorya nila once they controlled their own lives. Pero salamat sa Panginoon, nagwagi yung kanyang plano sa mga Israelita. Ang Diyos pa rin ang nagkontrol sa sitwasyon na yon. At ngayon, isang napakagandang testimony ng kapangyarihan ng Diyos. Yung ang bayan ng Israel ay nakaraan sa hinati ng Diyos yung dagat at nakaraan sila sa tuyong lupa. Be still, surrender, and obey. Now, paano po natin ito isa sa buhay? Number 1, surrender, control to God. Ngayon po, ang tukso sa atin ngayon, especially pag nandun tayo sa dead end situation, na para bang, Lord, sinundan kita, sumunod ako sa inyo, nagpasaka pa ka sa inyo, pero ngayon, dead end. Wala akong trabaho. Kala ko ba pag nag-resign ako dito sa trabaho ko na mali, or give up ko yung negosyo ko na mali,
mas aalwan ng buhay ko, ba't ngayon parang dead end, naghirap pa ako, etc., etc. Alam niyo po, sa mga ganang pagkakataon, we have to keep surrendering ourselves and control to God. Hayaan natin ang Diyos ang mag-manage ng buhay natin. Yung Diyos, sa panahon ng merong dead end situation, hinati niya yung dagat. At nakita ng bayan ng Israel yung kapangyarihan ng Diyos. So surrender control to God. Hayaan natin ang Diyos ang mag-manage ng ating buhay. Kasi sa ating paningin, lagi talagang may hadlang. Sa ating paningin, lagi talagang malaki ang problema. Pero sa paningin ng Diyos, walang malaking problema. Sa paningin ng Diyos, walang imposible. Sa Panginoon, laging may kasiguraduhan. So tayong mga tao, huwag tayong magmayabang sa Diyos na kaya natin kontrolin ang buhay natin. Mas, our plan is better than God's plan. Hindi po mangyayari yun kailanman. We have to surrender control to God. And number 2 po, witness God's mighty works. Ito po yung isa sa napakagandang, magandang mangyari sa buhay natin, no? Yung masaksihan natin, yung kagilagilalas, yung napakatindi, no, na pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Witness God's mighty works. Kung ito mga Israelita na to, nakita nila yung dagat naging pader sa kanila kabilaan, dumaan sila sa tuyong lupa. That's God's mighty works. Nasaksihan nila yon. Alam niyo po, pwede nating maranasan iyon. Hindi man ganun ka-miraculous. Pero masasaksihan natin yung mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay kung mananatili tayong sumusunod sa kanyang kalooban. Kesa sa manumbalik tayo sa dati nating buhay na kinokontrol natin yung ating mga sarili, tayo yung hari ng buhay natin, tayo nagmamanage ng buhay natin, tayo nagdedesisyon sa buhay natin. Subukan natin na lahat ng desisyon na gagawin natin, yun yung kalooban ng Panginoon, pinag-pray natin, talagang dinulog natin sa Panginoon, hiningi natin yung kapayapaan sa Panginoon, at once na binigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos sa mga desisyon natin, at alam mo na yun ang pinapagawa sa inyo ng Lord, kahit dead end situation yan. Actually, sa mga ganong sitwasyon, mas lalong makikita yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. So, witness. Saksihan natin. Witness God's mighty works. And number 3 po, experience God's promises. Again, natalakay natin itong mga nakarang araw, no? Yung mga pangako ng Diyos, hindi yan, ang purpose niyan hindi para ipaalam sa atin na mabuti ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang pangako ng Diyos, hindi yan para malaman natin, para ipaalam sa atin, okay, I know, these are God's promises. Hindi po ganon. Ang purpose ng promise, mga promises ng Diyos, ay upang maranasan natin. So, ang promise ng Diyos, hindi yan ipinapaalam lang sa atin, ipinaparanas yan sa atin. The question is, how can you experience God's promises if you keep disobeying God? How can you experience God's promises pero patuloy mong sinusunod yung sarili mo? You want to control your own life. At gusto mong patakbuhin yung buhay mo, pilit mong pinapakaliwa. Ang sabi sa ng Diyos, kumanan ka, sa kanan, ma-experience mo yung blessing at mga pangako ng Diyos. How can you experience God's promises kung salungat ka sa plano ng Diyos? Mga Israelita, paano nila ma-experience yung promise ng Diyos na protection? Yung pagpaglaban ng Diyos sa kanila. Again, sabi rito sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. Paano nila ma-experience yun kung tumalikod na sila at nagpaalipin sila sa Ehipto? Pero salamat sa Panginoon, no? Yung biyaya ng Panginoon, itong mga bayan ng Israel, talagang hindi hinayaan ng Diyos na hindi nila ma-experience yung kanyang mga pangako. Nakita nila, pinaglaban sila ng Panginoon. Hinati pati dagat. So experience God's promises, ganun din po sa atin, no? Manatili tayong sumusunod sa kalooban ng Panginoon as long as alam natin na ginagawa natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay at naglalakbay tayo kahit we're navigating the unknown. As long as we are obeying God, we will experience God's promises, God's power, God's protection. Now, para po sa ating discussion, what does it mean to surrender control to God? And how can we practice this daily? Anong ibig sabihin ng isuko mo yung control sa Diyos? At paano mo ito maisasabuhay araw-araw? Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Dear Lord, I come before you, knowing that my desire to control often leads me away from your perfect plan. Help me to trust in you fully and to surrender everything into your hands.
Teach me to be still, even when life feels uncertain. I believe that your ways are higher than mine, and your promises are true. Show me your mighty works as I release my hold and let you lead. Help me experience the fullness of your promises, trusting that you are working for my good. I surrender my plans to you, knowing you have the best in store for me. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sister Maylen. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, mga kapatid, 5 a.m. dito pa rin sa ating daily devotion. God bless you po.